Hinahagod ng mahinang hangin ng tanghali ang mainit na aspalto sa labas ng Filipinas Savings and Trust nang bumaba sa tricycle si Lola Benita, 72 taon. Kaalwanan lang ang puting bulaklaking kamisa, nakatupi ng maayos ang manggas at nakasaloob sa bag ang kip-kip na plastic na transparent na naglalaman ng lumang passbook, orihinal na resibo noong panahon pa ni Marcos at isang supot ng nilagang saba na baon niya sa tuyo niyang lalamunan. 3 dekada siyang tindera ng tinapa sa palengke ng Tondo. Ngayon ay balak na niyang i-withdraw ang naipong 200,000 piso, bunga ng mahigit 25 taon niyang 5 at 10 pisong hinuhulog kada linggo. Wala siyang dalang ballpen, ngunit maigi niyang inalala na sa teller 3, inihahain ang passbook-based withdrawal. May salaming doon, may maliit na lagusan at madalas daw mabait ang batang teller. Sa isip niya, 2 beses na lang siyang gagalaw ng pera. Una, para ipaayos ang bubong na tuluna sa bawat bagyo. Ikalawa, para makabili ng hearing aid sapagkat unti-unti na siyang inaanod ng katahimikan. Pagpasok niya, humaba ang pila dahil araw ng sweldo. May 5, 6, 7 katao sa likuran niya. Pawang kabataan, nakatutok sa cellphone, groggy sa init. Ngunit kalmado si Lola Benita. Hinaplos ang palad na may mga lamat, saka dinukot ang passbook. Hinaplos ang kumikinang na tinta ng kanyang pangalan, Benita S. Ramos. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, paki-comment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like, i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Ilang hakbang pa, siya na ang kasunod. Sa kabilang panig ng salamin, isang binatang naka-navy blue na blazer ang yumuko sa kausap na teller, na babae. Sabay tawa ng tawa. Lahat ay nilalagpasan ang boses ng air conditioning. Nang mapansing matanda ang sunod, bahagyang siniko ng lalaki ang kasama at binulungan. Napailing ang babae, humagighik habang tinatakpan ng bibig, sabay tingin kay Lola mula ulo hanggang tsinelas. Sumilay ang hilaw ng ngiti ni Benita, ngulit nagtago iyon sa biglang pagsinghap dahil mismo ang teller na babae ang bumuga ng natatanging, "Hi Nay, bago po ba yan?" Sabay turo sa passbook na lukot-lukot ang mga gilid. Gumalaw ang oras parang nangingirot. "Anak, magwi-withdraw sana ako," mahina niyang nasambit. Ngulit inikot ng lalaki ang silya, pumwesto sa mic. "Passbook withdrawal po? Baka gumuho yan sa scanner namin, Nay." Sabay tawa. Muli humalakhak ang ka-teller at pati ilang nakapilang estudyante sa likod ay sumipol ng pakutyang himig. "Ay grabe analog," bulong ng isa. Lalong nanlambot ang kamay ni Benita, ngulit tinimbang niya ang sariling dignidad. "Ito po ang katas ng pawis ko, anak. Wala pong expiry ang pera." Pakunot noong kumindat ang teller sa kasama. Pinarinig ang, "Sige ho, pero dapat may update slip. Di bale, papirmahan ka namin sa branch manager. Baka di na po updated ang signature card ninyo." Ibinigay ni Benita ang ID, luma, papel pa, lamination na sumisilip ang bula ng plastic. "Ay, photo paper, di na po tinatanggap yan," sabat ng lalaki. "Meron ba kayong UMID, Voters ID, NBI?" Sambulatan tawanan ulit. Napayuko si Benita at bakas sa kulubot ng buon niya ang nagsasalikop na hiya at panguuyam. Sa dulo ng pila, narinig ng 4 na empleyadong nakamaong ang ingay sa loob. Tingin sila, nakita ang 2 teller na halos mamilpit sa tawa. Ngulit sa gitna ng paggutya, may isang babae sa likod ng salamin, nakaitim na blazer at may ID lanyard na kulay pilak, napapalapit. Ito si Miss Laura, ang Senior Relationship Manager na galing sa vault inspection. Mahinhing lumapit at sinanyasan ang 2 teller na itikom ang bibig. "Good afternoon po, Nanay. May maitutulong ba kami?" Malambing niyang tanon. Sa sumandaling iyon, nandirat ang lalaki. Nag-adjust sa upuan, parang nakita ang multo. "Ma'am, ina-assist ko naman po," sabat niya bagamat nanginginig. Hindi pinalampas ni Miss Laura ang luha sa sulok lang mata ni Benita. "Ma'am Benita, kayo po ba yung ina ni Architect Nathan Ramos?" Kumurip si Lola. "Oo, anak ko yun, pero nasa Davao siya, gumagawa ng gusali." Tumango si Laura at ngumiti. "Siya po ang top private banking client namin.
Kaining umaga lamang nag-email siya. Pakituruan niyo si mama kung paano kunin ang retirement savings niya. Pinaghirapan niya yan. Ibigay niyo ng buo, walang bawas. Sabayan niyo mag-opening ng bagong joint account at lahat ng service fee na kuna ang sagot. Bumagsak sa lupa ang panga ng dalawang teller. Parang ulang na ulanan ng sigaw ang silid, ngulit walang kumikibo. Pati mga nakapila tumigil sa pagreklamo. Wait, ma'am, akala ko po, pending pa si architect. Tarantang tugon ng teller na babae. Pending ang transfer niyo sa promotions dahil sa nakaraang CSR audit. Malamig na sagot ni Miss Laura. Pero itong pagtrato niyo sa senior client mukhang mag-a-adjust palalo. Lumusot mula sa pintong baso ng isang lalaki na potente ang tindig. Branch manager si Sir Nelson. Nakabistida siyang itim, kalmado, ngunit may namumuong bagsik sa kilay. Nakuha ni Miss Laura sa pinid na mata ni Benita ang takot, kaya pinasa niya ang laban. Sir Nelson, ito pong violation ng Code of Conduct sa Respectful Customer Communication. Gusto niyo bang personal na i-escalate? Umiling si Sir Nelson. Dumukot siya ng papel, pinapirma ang dalawang teller sa incident report on the spot. Halos di makalakad ang lalaking teller, namutla, pinanlakihan ng matang halos bumugag luha. Ang babaeng teller, nanginginig ang kamay sa ballpen. Binulungan sila ng manager. Effective immediately, 3-day preventive suspension habang may investigasyon, walang bayad, at required mag-undergo ng sensitivity training. Tila nabingi ang pila sa bruskong pagsasalita ng matuwid. Humakbang papalayo ang dalawa, halos di makawangis ang kaninang malulutong na tawa. Nag-alat ang katahimikan. Hindi nagawang magdiwang ni Benita. Bagkus, nang lumapit si Miss Laura, sinapo niya ang kamay nito. Ay anak, patawarin mo sila, bulong niya. Bata pa sila, nagbibiro lang. Ngunit kumiliti si tenga ni Miss Laura ang dalisay na awit ng kabutihan na marunong pa ring umunawa kahit nilamon ng pang-aapi. Inihatid nila si Benita sa lounge, pinaupo sa supang kulay abon na malambot. Ipinaglagay ng komportabling unan sa likod. Dumating si head cashier, dala ang checklist. Nanay, para hindi na kayo mapagod, kami na po ang mag-fill out. Need lang po ng thumb mark. Nag-thumbprint si Benita. Kumurap ang makinang ng counting, tumunog ang cash control buzzer, natapos ang pagbibilang ng 200,000. Ibinalot sa bagong sobre, dinagdagan pa na Miss Laura ng tig 2,000 galing sa fund ng bank outreach para sa senior citizens. Ang hearing aid po ninyo, sagot na ng outreach. At kung may aangkupan pa, please punta lang kayo rito. Lalabas kami sa counter para rin sa inyo. Manlaki ang mata ni Benita. Ay, sobra na po yan. Hindi nay, kulang pa. Compensation yan sa naranasan nyo kanina. Samantala, sa likod ng glass divider, kumalansing ang mga notaryo. Tinawag ang 2 suspended teller, pinag-turn over ang drawer at pinabalik sa training center. Nakatungo sila, nangingilid ang luha sa kahihiyan habang sinasalubong ng bulungan ng kliyente. Naging pangaral iyon sa lahat ng sumaksi. Walang kumampi sa kanilang pakutya na naging kulog. Sabi ng security guard sa isa niyang kabaro, Pre, di ko akalaing si Lola pala ang nanay ni Architect Ramos, yung nag-donate ng multi-purpose hall sa barangay. Mabilis kumalat ang chismis. Philanthropic architect pala, anak ng matandang kamakalaway, naglilinis pa ng kubeta para sa senior civic group. At ngayong dismong ina niya ay pinagtawanan, parang karma ang naging gilyutin na bumagsak sa mga mapanglait. Lumapit ang babae sa likod ng pila kanina, si May, residente ng kondo sa kanto. Lumuhod sa tabi ni Benita at humingi ng tawad. Nay, ako po yung nakangising estudyante kanina. Pasensya na po, na-trigger lang ako sa init, pero mas mali po yung tumawa. Hinawakan ni Benita ang kamay niya at ngumiti ng marahan. Anak, natuto ka na. Mas masarap ang tumawa kapag walang naaagrabyado. Bago umalis, hiningi ni Benita ang maliit na papel at ballpen. Sa ibabaw ng passbook niyang lumang-luma ay isinulat niya, sa lahat ng batang nakaharap ko ngayong araw, maging magalang, sapagkat lahat tayo tatanda. Inihatid niya kay Miss Laura at hiniling na ipaskil iyon sa bulletin board ng customer lounge. Sa mga unang manager, kinabukasan, nakalilim lang pa lang ng araw naka-frame na ang mensahe.
May kasamang larawan ni Benita na nakangiti, hawak ang sobre ng pangarap. Binitbit ni Miss Laura ang matanda palabas kasama ang 2 security guard na nagpresentang ihatid siya sa terminal. Umigting ang araw sa salamin ng gusali, iniluwa ang busina ng kalsada, ngunit sa puso ni Benita, tila sariwa ang hangin amihan, taglaming ng pag-asa. Kinawayan siya ng guard, sumakay siya sa tricycle, nakakapit sa supot na nilagang saba at sa sobre ng grasya. Muli niyang naalala si Nathan na nangakong tatawagan siya sa gabi. Naalala rin niya ang bubong na kukumpunihin at ang hearing aid na magbubukas ulit ng dagat ng tunog, mga tawa ng apo, bulbul ng dasal at hibik ng saging na piniprito tuwing hapon. Wari paghihip iyon ng kapalaran. Ang pera man ay nabubura, ngunit ang kabutihang ibinabalik ng mundo na may matang nakapikit ay laging nagbabayad ng lampas sa interes. Lalong-lalo na kapag ang puhunan ay pawis ng matandang tinawanan at ang bayad na karma ay leksyon sa kabataan. Gulong ng buhay na dumarating tulad ng teller stamp, bigla at walang babala pero nakaukit habang panahon. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.